Welcome back guys! Sa video na to, pag-uusapan natin how big sellers use affiliate marketing to 5x their sales. At kung yan rin yung ginagawa mo, I want to tell you na hindi kasalanan yan ng affiliate marketing. Kasalanan yan ng wrong way of using it. Kasi this is what you need to understand. Affiliate marketing is not something you set and then you forget about. Kasi yung mga malalaking seller na sumasabog gamit yung affiliate marketing, hindi sila nag-aantay ng affiliate or ng magic. Instead, they use a data-driven engine to continuously look for more affiliate, create more collaborations, and generate more sales. At sa video na to, yung sistema na yun ang eksaktong ituturo ko sa'yo. Ituturo ko sa'yo kung ano ba yung mga dapat mong bantayan, anong tools yung mga dapat mong gamitin, so that you can maximize the results that you are getting in affiliate marketing and generate sales like this, and like this, and like this. By the way, if you don't know me yet, I'm Richmond Tan, founder of Ecom Accelerator. Tinutulungan namin mag-scale yung mga sellers effectively and efficiently sa Shopee and TikTok. At yung affiliate marketing, yan yung isa sa mga strategies na ginagamit namin. At yan ang eksaktong i-share ko sa'yo. So the first and most important step is kailangan mo munang hanapin yung affiliate. At dito pumapasok ang KOL Marketplace. Ito yung tool na halos hindi ginagamit ng mga sellers. Dito mo hahanapin at i-invite yung mga affiliates na magpo-promote ng store mo. And the best part is, pwede kang mag-target ng mga content creator na specific sa niche mo. Imbis na basta-basta ka lang nag-i-invite ng kahit sino. At kapag ginamit mo to, you will see that the result is so much better. Kasi yung audience nila, yan yung eksaktong customers na gumagamit ng produkto mo. Ngayon, nakahanap ka ng mga posibleng affiliates. At dito nagkakamali yung karamihan. Kung sino ba dapat mong i-invite at sino yung dapat mong bigyan ng free samples. Which brings us to the step 2, which is how to filter and choose affiliates. Ito yung pinakamalaking common mistakes. Yung ini-invite nila ay puro affiliate lang sa niche nila. Narinig mo yun ng tama. It's a mistake to only invite affiliate sa niche mo. Bakit? Kasi the reality is, sobrang limited ng niche mo lang. Either sobrang competitive yan, or sobrang daming affiliate na pare-pareho lang yung ginagawa. Kaya ituturo ko sa'yo yung mas matalinong paraan. Instead of blindly choosing affiliate with the same niche, pwede ka tumingin sa actual data. Buksan mo yung key analytics mo, tingnan mo yung past months at hanapin mo yung top 10 affiliate sa store mo. Yung mga actual na affiliates that are generating sales for your store. Tapos tingnan mo, ano ba yung niche na pinopromote nila? And that is the secret. Instead of inviting people only sa niche mo, tingnan mo yung mga top affiliates mo kung nasaang niche sila at yun ang i-invite mo. By doing this, mas lumalaki yung pool of affiliates mo and you have diverse coverage. And the best part is, data-driven siya. You are basing it on actual affiliates who are already generating sales para sa store mo. Ang nakakatawang part pa nga dyan ay minsan, yung mga pinakamalakas na niche sa'yo, yun yung mga hindi mo inaasahan. And that's why it's so important na sa data ka sumusunod and not just your assumptions. Now, kung hindi ka pa marunong mag-invite ng affiliate ng tama, I have a video sa channel ko which talks about LCAM and it's one of the most ROI video na pwede mong panoorin. So watch that after this. Okay, now that naka-invite ka na ng mga tamang affiliates, it's time for you to check your results. Kailangan mong i-check kung gumagana ba yung mga campaigns na ginawa mo. At dito pumapasok ang step 3, which is tracking of campaign analytics. Kung lagi ka nang nag-i-invite at nagko-collaborate sa mga affiliates, kailangan mong gumamit ng campaign analytics para bantayan yung performance nila. Using campaign analytics, pwede mong tingnan sa mga targeted campaigns mo kung sino yung mga nagper-perform na affiliates. Which batch of affiliate, which filter, which niche, at saan sila nagpo-promote. Kasi remember this, hindi lahat ng ini-invite mo at yung mga nirun na campaign ay pantay. By using campaign analytics, makikita mo ano ba yung mga malalakas at ano ba yung mga hindi masyadong nagko-contribute. At kung nakita mo na kung ano yung mga nananalo, ang gagawin mo lang ay simple lang. You need to invite more of the same people. At yan yung paulit-ulit na galaw ng mga matatalinong seller. Hinahanap nila kung anong gumagana at uulit-ulitin nila yan hanggang hindi na siya gumagana. At ito yung paulit-ulit na galaw ng mga matatalinong seller. Hahanapin nila yung gumagana at gagamitin nila yan paulit-ulit hanggang sa hindi na siya gumana. Hindi sila nagkakalat ng effort ng basta-basta. Instead, they identify kung ano ba yung gumagana
at binubuhos nila yung lahat ng effort nila doon sa bagay na yon. At yan yung sikreto kung bakit may mga sellers na nakaka-generate ng tens of millions in affiliate sales at merong mga seller na sobrang liit lang ng affiliate sales at nakarely lang sila sa ads. Remember, wala yan sa dami ng affiliates. It's how you scale the affiliate system. Ngayon na alam mo na kung ano yung grupo na campaign yung effective, kailangan mo namang malaman kung ano yung epektibong content para sa store mo. At dito na pumapasok yung step 4, which is finding the right content formula. Dito mo makikita kung saan ba yung top performing channels ng mga affiliates mo. Malakas ba bumenta yung affiliate mo sa live or baka sa Shopee videos? At once na makita mo kung saang channel malakas yung mga affiliates mo, you need to look for more affiliates that are promoting sa channel na yun. Dahil alam mo na doon lagi bumibili yung mga customers mo. Pero may tuturo pa akong sikreto ng mga matatalinong sellers. Pwede mong panoorin yung top 10 videos na nakapag-generate ng malaking benta sa store mo. Pag-aralan mo yung style ng video. Is it unboxing? Is it product demo? Baka comparison video yan? Or baka naman tutorial yan? And then once na inanalyze mo yung lahat ng videos, makikita mo na ano ba yung style ng content na mabenta sa audience mo. And that information is super valuable. Dahil yung lahat ng content ninyo, pwede nilang gayahin yung style na alam nyong malakas mag-convert. Pati yung mga affiliates nyo, pwede nyo silang sabihan na ito yung strategy, ito yung content structure na gumagana sa mga customers mo. And by giving your affiliate the right information, you are equipping them with the right tools to succeed. At hindi ka na manghuhula kung ano yung mga content na gumagana. At hindi ka na magsasayang ng effort sa paggawa ng content na hindi naman nagko-convert. Ngayon na nakapag-invite ka ng affiliate, marunong ka na mag-review ng performance at alam mo na yung tamang content, tingnan naman natin yung mga produkto mo. At dito pumapasok ang step 5, which is product seeding. Pwede ka pumunta sa product analytics para i-review kung ano yung mga produkto mo na mabenta. At makikita mo rin dito kung ilan yung affiliate ng bawat produkto mo. Pero ito ang mas importante. Makikita mo rin kung alin sa mga produkto mo yung konti lang yung affiliates at mababa lang yung benta. Bakit goldmine of opportunity to? Kasi yung mga produkto mo na maganda na yung benta pero konti pa lang yung affiliates, isang malaking opportunity yan na hindi mo pa natitake advantage. Ang pwede mong gawin sa information na to, pwede mong i-message yung mga top affiliate at top content creators sa store mo. At pwede mo silang bigyan ng free samples para ma-promote din yung produkto na yon. Ang ginagawa mo, kinoconnect mo yung mga top affiliates mo sa produkto na malaki yung benta pero konti pa lang yung affiliates. And that is a big advantage kasi hindi yan ginagawa ng karamihan. Napapansin mo, sa video na to, palagi tayo bumabalik sa tao, sa affiliate mo mismo. Dahil sa dulo ng affiliate marketing, it's always about the people and the relationship. At dito nakasalalay ang huling analytics tool na pag-uusapan natin, which is step 6, strengthening affiliate relationships. Sa affiliate analytics, dito mo makikita kung sino ba yung mga top performing affiliate sa store mo. The way to use this tool is gamitin mo ito para ma-identify kung sino yung mga top affiliate ng store mo so that you can create deeper relationships with them. Pwede mo silang bigyan ng mga PR packages, dedicated ad support, para mas maramdaman pa nila ang suporta mo sa kanila and they feel more motivated to promote your store. Kasi remember, pagdating sa affiliate marketing, relationship is key. Sobrang daming stores at brands na meron sa Shopee at TikTok. Pero yung mga affiliates na magagaling, konti lang yan. So you need to exert effort so that they feel valued at ikaw yung piliin nila over your competitors. And that is the secret right there. Treat your affiliates like your partner, not just promoters. Pero remember, may isa pang grupo, which is yung mga affiliates mo na mababa pa lang yung benta, pero nakikita mo na ang ganda ng content nila. Ito yung mga affiliates na tinatawag namin na potential zone. Sila yung mga affiliates na alam mong magaling naman, pero hindi pa nakakapag-generate ng malalaking benta. For these people, you need to give them incentives to keep going. Bigyan mo sila ng mas maraming free samples so that they create more videos and create more sales. Kasi minsan, yung mga maliliit mong affiliates, kailangan lang nila ng konting suporta mo before they become the
the biggest contributor of your brand. Napansin mo, 2 beses na natin pinag-usapan yung free samples. At hindi yan aksidente. Dahil free samples is the multiplier for this entire system. Pero ito ang sikreto. May tamang paraan pagdating sa pagbibigay ng free samples. At dito na pumapasok ang step 7, which is sample allocation. At ito yung parte na ginagawa ng lahat ng sellers, pero almost everyone makes mistake sa proseso na to. For example, yung mga bagong sellers, they don't give enough free samples para makita nila yung resulta ng affiliate marketing. Pagkatapos nun, they get discouraged kasi walang masyadong pumasok na benta. Pero remember, for every free sample na binibigay mo, you are planting a seed for your brand. Kung gusto mong matuto ng tamang sample allocation, ito yung mga rules na sinusunod ng mga matatalinong seller. Rule number 1, focus on low-ticket products. Sobrang simple lang kasi mas mura sila and you can give more of it to more affiliates. Tingnan mo na lang to bilang entry point. Diyan magsisimula yung mga affiliates mo sa pagkilala ng brand mo at paggawa ng content para sa'yo. At once na makita mo sa affiliate analytics kung sino yung mga magagaling, doon mo na sila bigyan ng mas mamahal na items. Rule number 2, gaano kadami ba dapat ang ibigay mo na samples? At dito nagkakamali ang sobrang daming sellers. Ito yung ginagawa namin na sistema. Tingnan mo yung past 30 days monthly orders mo and then allocate at least 2% of that number. Kasi remember, hindi yan gastos. Don't look at it as an expense. That's an investment for content and exposure. Now, pag-usapan naman natin kung paano mo pipiliin kung sino ang bibigyan mo ng samples. Pagdating sa pagbibigay ng samples, 3 bagay ang kailangan mong i-review. Number 1, tingnan mo ang post rate ng affiliate. For this one, it needs to be at least 90%. Yan yung paraan mo para malaman mo kung seryoso ba yung affiliate at gagawa talaga sila ng content. Number 2, tingnan mo yung audience demographic. Sila ba yung mga affiliate na nasa niche na alam mong effective para sa store mo? And last but definitely not the least, ilan yung GMV na na-contribute nila. They need to have at least sold 10,000 worth in the past month para sigurado ka na marunong sila mag-promote. Anyways, yan yung 7 tools na ginagamit namin at binabantayan namin to make sure na hindi nasasayang yung affiliate efforts namin and we are maximizing results. Now, I want you to take action. Ikaw naman. Meron akong ibibigay sa'yo na 30-day affiliate system challenge. Gawin mo ang buong sistema with clear targets for every step of the way. Sa week 1, gamitin mo ang step 1 and step 2. Recruit as much affiliate as you possibly can. Gamitin mo yung KOL marketplace to look for affiliates and invite at least 1,000 affiliates para sa store mo. Kasi remember, kapag nagsisimula ka pa lang sa affiliate, this is a numbers game. You need to invite as much as possible para makakuha ka ng big enough data na pwede mong aksyonan. After a few days, pwede mong i-review yung mga affiliates mo sa key analytics. Hanapin mo kung anong target campaign ba yung effective and create and invite more people from that niche. Pagdating naman sa week 2, you need to identify the winning contents. Panoorin mo yung top 15 videos mo at hanapin mo kung saan sila nagkakapareho. Sa week 3 and week 4 naman, dito na pumapasok yung product seeding at yung free sample allocation na pinag-usapan natin kanina. Kailangan mong sundin yung sinabi ko na 2% of your monthly orders ay napupunta sa free samples. Kasi tandaan nyo, instead of spending money on ads, mas maganda ibigay nyo yan sa affiliate at sa mga tao na tutulong sa'yo magpalakas ng brand mo. It's an investment, not an expense. Do this consistently for 30 days straight and I promise you, you will get at least 3x sa affiliate sales mo. At kung sasali ka sa challenge na to, I want you to comment yes and join. And then take a screenshot ng affiliate sales mo ngayon at isa pang screenshot after 30 days when you complete the challenge. And then isend mo sa akin sa messenger at pipili ako ng 2 na pinakamalaki ang growth and I'm going to give you a personalized one-on-one mentorship. Anyways, that's all for today's video. I hope marami kang natutunan kasi genuinely, affiliate marketing is one of the greatest tool and asset that will help you scale your store and your brand. Kaya wag mo nang patagalin pa. Gamitin mo to, take advantage of it, and scale your store. And as always, keep learning, keep growing, and I'll see you in the next video.